Yes Okay. po. Okay, so 10 minutes, bro. I-update lang ko 3 minutes. Your time start now, bro. Okay, update mo ako ng 3 minutes. Okay po, no? Ulitin ho natin mga kaibigan, no? Kung mapapansin po ninyo mamaya, mayroon pong mga dagdag na roles, hindi po natin siya mapilit o mapaamin. Maaari siyang umiwas, pero tandaan po natin itong ating pinapatunayan, hindi po ito matutulan. Ano po? So ngayon po mga kaibigan at kapatid, ang paksa po namin na pagkasunduan, papatunayan ko na ang aral ng Katoliko ay kontrahan, no? Ang mga aral nila ay kontrahan. Ngayon, magsisimula po tayo. Pwede ba i-share ko po yung screen? Pwede ba ito ma-share? Paano ba ito, bro? Saglit lang ang time ko. Paano ba ito? Okay. Hindi pala ito ma-share. Naka-share screen ka bro kasi co-host ka. Pag Facebook siya, bro, paano i-share ba ito? Okay, hindi siya ma-share mga kapatid, no? So ayun sa hindi siya ma-share. So sabihin ho natin, no, dito na lang. Dahil hindi po ma-share mga kaibigan, ay babanggitin na lang ho natin. Unang-una po, unang-una po mga kaibigan at kapatid, no, naganap po ang una nating punto ay kontrahan pa din, pero nakikita po dito yung mga haligi, no? Yung una, papatayin natin, mayroon pong kasinungalingan, no, sa kanilang aral. Tulad na lamang ng naganap na debate mga kapatid, no, kay brother John Ree, nang bahagi din po siya ng samahang punto por punto na sinabi po sa debate po sa Debaters Convention, no, ang ano niya, ang tindig niya po ay si Maria ay nilinis na daw po sa womb. Tapos sinabi niya po, no, on the spot na pagsisinungaling, hindi niya daw sinabi, no, sa debate nila ni Pastor Rian. So ngayon hingiin sa atin ni Brother Jando ito, pwede ba, hindi Brother Asya, ma-play ba dito sa ano yung video? Na konti lang naman yon. Hindi ko talaga alam, bro, kung paano ba. Messenger lang kasi yung gamit ko. Hindi ko talaga alam paano. Sige na lang, no? Kung hingiin niyo mamaya, isa yung ipa-play natin, no? Nakita po natin mga kapatid, no, yung kasinungalingan at kontra-kontra po ang kanyang paliwanag na sinabi niya, no, na nilinis na si Maria pagkatapos hindi niya daw sinabi. On the spot pong pagsisinungaling at kontrahan po. Saan ho ba ang bahagi ng taong sinungaling? Sabi po dito sa Revelation 21 verse 8, ganito po mga kaibigan at kapatid, no? Ay ian natin, basahin natin. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mapagsamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung bahagi po mga kaibigan kapatid ng taong sinungaling, no? Si John Ree po yan. Ikalawa, walang isang pananampalataya, no? Pwede ba brother malagay sa screen bro Rasya inang number 1 diyan na si Melchor at versus Alvin? Papatunayan ko ang sa Joshua chapter 5 verse 13 verse 15 ay si Miguel. Ayan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, sa debating naganap po ni Melchor at saka ni Alvin Gitamundo, ay naglaban-laban po sila. Diyan po natin makikita na wala silang standard na doktrina. Ayan. Ayan, wala pong standard na aral, nagkukontrahan po sila. Sino ba talaga? No? Papatunayan ko na ang sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15 ay si Miguel Archangel. Okay lang? Ayan. Ang first speaker po dito ay si Alvin Gitamundo, no? At ang second speaker po ay si Melchor Manalili. Naganap po ito May 8, 2021 po mga kapatid. So dito pa lang nakita na ho natin nagkukontrahan pong aral nila. Alin ba talaga, no? Alin ba talaga ang tamang aral ninyo, Bro Jando? Ayon sa Joshua chapter 5 verse 13 to 15, si Miguel ba yan o si Jesus? So kung gusto mo po makita mamaya yung video,
Ipakita din po natin sapagkat andyan naman sa Debaters Convention. So nagkakaroon po ng kontrahan mga kapatid, no? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag, no? Doon sa number 3 mga kapatid, sa naganap na debate, no? Video ito hindi mai-share dito. So sa naganap na debate ni Darwin Gitgano at ni Talibong kay Ramil Parba, ang sabi po doon sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? No? Hindi po 'yan, brother. Ayan, oh. Ayon ba sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? Nilagyan ba 'yan ng pangalan o hindi nakalagay ang pangalan? Ang paliwanag po doon ni Brother Darwin Gitgano, walang pangalang nakalagay ayon sa Matthew 16:18. At ang paliwanag naman doon ni Brother Wendell Talibong, no? Ay mayroong nakalagay na Iglesia Apostolika Romana. So ayun po, nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag. Ayan. Ayan po, no? Nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag at hindi po talaga aangkop sa katuruan po ng banal na kasulatan. Ayan po. No? Una, sinungaling. Andyan po kasinungalingan. Kontrahan po, no? Pangalawa, walang isang pananampalataya, no? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag o ang tindig. Pang-apat po mga kapatid, maling prinsipyo. Palagay nga po, Brother Rasha, number 4. Ayan. Ayan. Number 4 po. Ayan. Naglipat. Ayun. Number 4. Hindi ata nakita. Hindi ata nakita sa screen ang number 4. Ayan, no, ano na pala, yung number 3 yun. Pwede pala ma-play yung video, bro, Rasha. No? So, balikan na. Yan, number 4 po, mga kapatid, no? Kung titingnan nyo po, mga kapatid, ang post po ito ni Brother Jando, ito babasahin ko nga yan, ano bang nakalagay dyan? No? Dito sa, okay. Ang post po yan ni Brother Jando. Last 2 minutes and 30 seconds. Sige. February 1, 2023. Live po ito ni Brother Jando. One-on-one doctrinal talakayan, papatunayan ng Firstborn Church member na si Victor Kissel na ang Katoliko Romano daw ay mayroong aral ng demonyo ayon sa Biblia. Kung papansinin ko, nakalagay po dito for evangelization in charitable works. Dito po mga kapatid, ay nakalagay po GCash account ni Brother Darwin Gitgano. So kung titingnan po natin dito, mali pong prinsipyo ito kung Biblia ang ating batayan. No? Ang mga ngaral ba ni Kristo naglalakbay na walang kinuha? No? Naglalakbay sila ng ngaral walang kinuha. Si Brother Jando nagtatalak lang, nagkaroon na ng GCash. No? Bakit ho ba? Ano ho ba ang prinsipyo ng Biblia? Dito po mga kapatid, no? Mayroon pong mga pangangaral ang Panginoong Hesus tulad na lamang no sa Mateo chapter 10 verse 8. Ang sabi po dito mga kapatid ay ganito. Simulan sa 7, ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin nyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad. Kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. So dito po makita mga kaibigan at kapatid, na yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay walang bayad. No? Wala pong bayad. Yan ang turo kung paano yung po tinanggap ng salita ng Diyos, ganon din po ninyo ipamahagi. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians, no? Chapter 2 verse 17 ay ganito po mga kapatid. Sabi po dito, hindi kami tulad ng marami niyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapira. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Yun pala mga kaibigan, no, mga kapatid, ipinangaral ang salita ng Diyos, no, na hindi ginagawang negosyo. So, yun yung tamang aral. So, dito malinaw po mga kaibigan at kapatid,
no? At ito pa, ikatlong Juan 1:7. Ano ho ba ang prinsipyo na tinuturo po nila? Ganito po mga kapatid, no? Unang Juan 1:7, sapagkat pumunta sila sa iba't Time, ibang bro. lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. O sige. Time na bro. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Dino Diaz ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na first cross ng ating negative. Brother Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, unang tanong. Ginamit mo na ang sinabi ni Brother Junre. Napanood mo ba yung pagbibigay linaw ni Brother Junre sa linyang yan o hindi? Sagot? Napanood ko. Okay. Naririnig ba ako? Yes. Napanood dinig. ko, no? Kaya nga kinuha po namin kung saan po yung kontrahan ng sagot, sapagkat po ang oras na ito, no, ay konti lamang, hindi ko maipost ng buo at hindi po mailagay ng moderator. Kaya sabi niya kanina, si Next Maria question, daw bro. ay sige. At dahil napanood mo yung pagbibigay linaw ni Brother John Ray niyan sa episode kong straight to the point, ano ang sagot ni Brother John Ray dyan sa video na yan? Ang straight to the point po, no? Wala akong pakialam sa straight to the point, kundi kung ano pong sinabi niya ayon po sa debate nila doon sa Debaters Convention ni R.A. Fuentes, no? Kasi wala naman akong hilig manood din sa straight to the point, wala namang point eh. So doon ako sa debate nanood ng sinasabi ay nilinis na si Maria sa sinapupunan pa lamang. Tapos sa pangalawa niyang pahayag, si Maria wala daw siyang sinabi na si Maria ay nilinis Next mula sa question. sinapupunan. Next question. Nang tinanong kita kanina kung napanood mo ba ang pagbibigay linaw ni Johnny, sabi mo oo. At ang kanyang pagbibigay linaw ay nasa straight to the point. Ano ang sinabi niya doon? Mali. Ang paglilinaw ay nasa debate. Kaya nga po mayroong cross-examination, yun yung paglilinaw at pagsasagot. Kaya mali yung unawa mo. Paano ka maglilinaw doon sa debate na tapos na ang debate, di tulad po ninyo na nagre-rebat kayo tapos na ang debate at ipalabas ninyo na gusto namin magpasikat Next sa question. punto por punto. Next question. So tinatanggap mo na hindi mo pala napanood ang pagbibigay linaw ni Brother John Ray sa naturang sinabi niya sa naturang video? Napanood ko doon sa debate, sa cross-examination sa Debaters Convention. Napanood ko, nandyan po yung moderator natin. Kaya nga po na-share ko ang video. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo ang full video. Next question. Next question. Next, sabi, ang tema mo, kontrahan ng aral. Saan sa aral namin mo nabasa na kinokontra ni John Ray ang aming aral? Ito tulad na lamang ng sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis daw, no, mula sa sinapupunan. At maya-maya kinalaban niya. Hindi niya na daw sinabi na si Maria ay nilinis mula sa Moderator. sinapupunan. Time stop muna. Kontrahan. Time stop. Okay. Objection natin. Negative. Ano yan? Hindi ko hinihingi ang kanyang opinion, moderator. Ang hinihingi ko yung aklat katoliko na kinontra ni John Ray. Sabi niya kasi, yung kanyang tema kasi, Hello? Opo. Naputol ba? Sino bang nawala? Si Bro Jando at ang Si nawala. Jando ata. Ayan. So, time stop muna mga bro. Hintayin natin makabalik si Jando. So, ano muna tayo? Shoutout muna dyan sa lahat ng nasa live. Kasama natin yung punto por punto. Siyempre, yung ating Russia TV at Bahay Talaga Yan. Itong bagong bahay natin. Patungkol sa debate. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay dito nga sa Catholic na ang patutunayan ng affirmative na kontra-kontra. Ayan, ang aral. So, hintayin natin makabalik si Brother Jando. At sa ngayon ay nagtatanong yung ating negative sa ating affirmative. Ayan, so hintay-hintay lang tayo mga kapatid. At gusto ko lang i-shout out lahat ng nandyan sa ating live streaming. Si Emmy Alfonso. Ayan, nakabalik na. So, sige bro. Nasaan ako nun bro? Nakalimutan ko saan ako. Yung sa ano mo bro, sa objection. Ang objection ko brother moderator is hindi ko hinihingi ang kanyang opinion, ang hinihingi ko ang opisyal na aklat ng Katoliko na sinasabi niyang kinontra ni John Ray. Okay.
So, ina-analyze ko yung objection mo, bro, no? Naghihingi ka ng any reference, title ng book, etc. Kung ano pa yan. Doon sa kinontra daw ni John Ray. So, ano yung counter objection mo dyan, bro Dino? Or maghahatol na ako, bro? Okay, ang counter objection ko, moderator, hindi po categorical. Therefore, sasagot po ako anong gusto kong isagot ayon po sa kanyang tanong, sapagkat malinaw po, no? Kasi ang paksa kong pinapatunayan, hindi ayon sa opisyal na turo ng Katoliko, kundi ang paliwanag ko Okay. o ang ano ko ay ang aral po nila ng Katoliko ay kontra-kontra mula Okay. mismo po kay John Ray. Therefore po, Bro Rasha, kung sabihin niyo ito hindi opisyal ang pagtuturo ni Okay. John Ray, lalabas po ito na kasinungalingan Okay na, at bro. sinungaling nga. Okay na, bro. Oh, yeah. Ganito, bro Dino. Wait lang, bro, ha. So, okay na yan. Naintindihan ko na. So, ganito, bro. Meron tayong rules, bro, na kung ano yung tanong, yun din yung isasagot mo. Ngayon, humihingi yung ating negative ng ano daw yung reference title daw, bro, ng reference ba. Ngayon, kung makakapagbigay ka, bro, bibigyan kita ng 20 seconds. Pero, pag papaliwanag mo lang, bibigyan kita ng 10 seconds dyan. So, bro Dino, saan ka doon, bro? Paliwanag, moderator. Sige, bro. Unang-una, moderator, di ba? Una po sa ano sa rules Proceed, ay kung ano po yung kanyang kung anong nilatag doon siya magtanong. So ayun po, nasagot ko po ng malinaw at tamang-tama nga talaga, official talaga na dahil po ginamit Next question, bro. Next question na, bro. Yan na yung sagot niya, bro Dino. At dahil nilatag mo na aral ng Katoliko ang nagkontra-kontrahan, anong aral ng Katoliko nga ang kinontra ni John Ray? Ito. Ang aral po ng Katoliko na kinontra ni John Ray, na sinabi ni John Ray kanina, si Maria inilinis lamang sa sinapupunan. Yun, aral yun, ha? At sa huli, no? Sinabi niya na hindi na daw niya tinuro o sinabi na si Maria nilinis mula sa sinapupunan. Kaya po napatunayan po natin dito na kontra-kontrahan ang katuruan ninyo na ito nga hindi nga talaga mababasa. Next question. Paano mo papatunayan na kinontra ni John Ray ang aral ng Katoliko kung wala ka palang may pakitang aral ng Katolikong kinontra niya? Ito, napatunayan ko based sa sinabi po ni John Ray, at si John Ray po ay Katoliko at ang nanggaling sa kanyang aral, therefore yan po ay aral ng Katoliko na tinuturo po ninyo na pilit mo dipinsahan ang kanyang pagkakamali at pagsisinungaling ayon po sa naturang debate. Next question. Tinatanggap mo ba na sa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Yes or no? Ano? Bakit po? Sapagkat sabi sapagkat sinabi po diyan, no, ni John Ray na hindi niya sinabi at itinuro 'yan. So tapos ngayon, dalawa na kayong kontrahan ngayon sapagkat po ang paksa, papatunayan ko na aral niyo kontrahan. Okay, tamo? Lalong tumibay dahil kontrahan na kayo ngayon. Next question. Saan mo nabasa na aklat ng Katoliko na hindi tinuro namin na si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Sabi ko nga, Sagot. hindi nga ako agree doon kanina sa sinabi mo sapagkat ang aking inaagrihan, yung aktual na nanggaling sa bibig ni John Ray na kinontra mo na magkalaban kayo sa paliwanag na kontrahan at mas lalong tumibay ang aking tinitindigan na kontrahan ang aral ng mga Katoliko, Jando. Sige po. Yung Next question. Alam mo ba na sa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis nga using the preventive redemption? Yes or no? Wala pong aking sagot doon sapagkat ang aking tinitindigan, moderator, no? Yung sinabi ni John Ray, no, na hindi niya sinabi yon sapagkat kwento niya lamang at sinuportahan ni Jando ang kanyang pagsisinungaling at ngayon kontrahan na silang dalawa sa paliwanag. So Next malinaw question, po bro. yan na kontrahan sila. So paano mo ngayon mapatunayan yung first stand mo na kinontra nga kung wala ka palang may pakitang referensyang kinontra nga? Meron. Pwede ko po i-play dito po sa, hindi nga ma-play ni moderator, pero meron na po kung nasin kay moderator na kontrahan ang paliwanag, no, ni John Ray tungkol si Maria daw ay nilinis. Kalaunan, hindi niya daw sinabi na nilinis. At ngayon sinusuportahan mo. Therefore, dalawa na kayong magkakontrahan.
So malinaw po ito. Kaya marami akong Next question na. ilatag. Wala kang may maitanong. Next question, Paubos please. na yung oras mo sapagkat hindi mo matutulan. Next Brother question John. na bro. Next question Next na bro. question. Sinong Catholic Bible scholar ang kumukontra kay John Ray? Sagot? Ano daw, moderator, hindi ko narinig. Time stop mo na, Mahina. time stop mo na. Hindi ko narinig. Pakiulit na lang yung ano bro, baka merong sa signal yan. Bro, dyan daw, naka-stop naman yung time. Pakiulit yung tanong mo bro. May bagyo talaga ngayon. Sige lang. Okay. Bro, Ulit. dyan daw. Okay. Sinong Hello Catholic po, Brother Jando. Sinong Catholic Bible? Narinig ako? Bro, Sige, Dino? Sige. Okay na? Sige. Sige. Okay na. Sinong Catholic Bible scholar ang may papakita mong kumontra sa paliwanag ni John Ray? Okay, si John Ray mismo. Siya po yung Catholic scholar. Ibig sabihin po ng scholar, nag-learn po ng aral mula sa Katoliko. Kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng scholar, ibig sabihin ng scholar, nag-learn. Basa-basa din ng dictionary pag may time kung anong ibig sabihin nun. Next question. Nasaan ang pruweba mo na si John Ray ay isang confirmed Bible scholar? Nag-aral, natuto yung ibig sabihin ng yung paliwahan. Time stop mo na, time stop mo na. Sinuportahan mo, kaya dalawa na kayo magkukontrahan ngayon. Kaya napatunayan ko ang paksa. Bro Dino, wait lang. Parang nag-ano ka kasi delay konti bro. Kaya akala ni Jando ay tapos ka na. So nagkakasabay kayo bro ba? So ganito. Nadinig naman natin yung continuation ng sagot mo doon. Okay na yung signal So, natin okay bro. na ba? Bro Dino, okay na Subukan ba? ko nga bumalik, bro. Sige bro kasi So, ano na ba? Direkta na ba yung malinaw na ba yung aking boses? malinaw ka dito sa akin ha. Pero sa nakikita ko kasi delay konti sa iyo. Ganito na lang baka pwede si Jando pag maghintay na lang siya at least 3 seconds siguro bago siya sumagot. At ikaw din bro, maghintay ka din bro at least 3 seconds doon sa delay ba. So pag nadinig mo na natahimik 3 seconds tapos doon ka na papasok ka. So bro Jando, tuloy tayo sa tanong bro. 3 minutes and 24 seconds bro. Tuloy bro. Okay. Meron ka bang maipakita na Catholic na si John Ray ay isang confirmed Catholic Bible scholar? Yes, may napakita po akong video na si John Ray po, ibig sabihin na niya nag-scholar, yun ay nag-learn, no, natuto. Ayan. So ibig sabihin po dito mga kaibigan at kapatid, dahil sa pahayag ni John Ray, nagkakaroon po ng kontrahan at sinusuportahan mo ngayon, kaya nagkukontrahan na ngayon yung aral ninyo. At tulad ng sinasabi ko, brother Next Jando, question na. hindi Next question. ito matutulan. Maaari mo bang ipakita sa screen ang certificate ni Brother John Ray na siya nga ay confirmed Bible scholar? Ito ang aking sagot, moderator, no? Hindi certificate, tandaan mo ang batayan kung paano mag-scholar ang isang tao, no? Mayroong tao po nagle-learn, no? Hindi dahil po, no, na nag-aral siya para magkaroon po ng certificate para matuto ka dito, no? Mayroong tao po ay naghalungkat na siya mismo ang nag-aral. Next question bro. Ayan. Next question. Anong degree sa theology ang natapos ni Brother John Ray para masabi mong siya ay confirmed Catholic Bible scholar? Wala siyang degree. Wala siyang degree. Sarili niya pong tuklas. Tandaan mo, hindi ko mo, no, na nag-aaral ka, yun yung magiging scholar. Tandaan mo, sa Bible po, ang nag-learn, yun yung scholar. Paano ka nag-learn? Sarili mo pong pag-aaral. So, ikaw po ay matatawag na scholar tulad ng mga apostol. Makonsider po silang scholar sapagkat sila din Next po ay question, nag-learn. Next question bro. Yang sinasabi mo na si John Ray ay Bible scholar, yan ba ay kasinungalingan o kinonfirm niya? Sagot? Ito ang aking sagot, no? Naalinaw ba yan, Brother Jando, yung boses ko sa'yo? Yes, bro. Go ahead. Yes, malinaw. Okay. So ito ang aking sagot. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Ray. Si John Ray po, sabi ko, ay scholar, natuto, Catholic scholar, natuto po sa sarili niyang paghalungkat at pag-aaral doon
sa kamalian ninyong doktrina, kaya nagkakontrahan po kayo. Kaya mali Next po question, bro. yung tanong mo. Next Sabi ko, question. Ibig mo ba gan sabihin, Dino, na kinokontra mo na yung sinabi mo kanina na si John Ray ay Catholic Bible scholar? Ang sinabi ko, Catholic scholar, hindi Catholic Bible scholar. Kung balikan mo ang video, malinaw yan, Brother Jando. Sabi ko, Catholic scholar. Bakit po nag-learn po yan? Nag-learn po siya. Kasi tandaan mo, sa Bible hindi kayo nag-learn, kaya hindi ko matawag na Catholic Bible scholar. Wala kayong alam sa Biblia. Hindi kayo nag-learn sa Next Bible. question. Kaya nga po, Next kontrahan question. yung paliwanag mo. Next question, next question. Nasaan ang certificate na may pakita mo si John Ray ay Catholic scholar? Ito, tulad ng aking paliwanag kanina, hindi kailangan na magpakita ka ng certificate para tawagin kang scholar. Kasi nga nag-learn ka ng sarili mo. Sino ngayon mag-recognize sa'yo? Ikaw ngayon nag-aaral ng sarili mo. Tulad nga sa aral po nyo, kontrahan kaya sarili nyo lang aral. Kaya nagkukontrahan kayong dalawa. Wala kang may maitanong doon sa mga punto ko tungkol doon sa mga Gcash. Time na, Yeah. Time na, bro. 10 minutes time. Ayan na yung signal natin. Okay. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. Again, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Catholic. At dito ay patutunayan ko na kontrahan ang aral ng Catholic. Affirmative si Brother Dino Diaz. Negative naman si John Do ng Catholic na bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Bro, your time start now. Okay, thank you, Brother Rasha. So, hindi na masyadong pakabaan pa yung aking pagpapaliwanag. Madali lang to dahil akala ko sa official doctrine siya kumuha. Sa ano lang pala, Marites, no? So, dito na lang tayo sa ating official teaching. Ito ay kukunin ko mula sa aklat na The Spirit of Catholicism by Carl Adam sa page 2. Anong sabi niya dito? It is quite true. Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Wherever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and specifically in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed. So, diyan maliwanag diyan na ang sa Katolisismo meron talagang union of contraries, but contraries are not contradictories. So, giba ang naturang paksa dahil sa kanya, kontrahan, kina-confirm ng ating Catholic Bible scholar na walang kontrahan. Kung tayo mga Katoliko ang papipiliin sa ating maniniwala, sa chika ba ni John Ray o sa ating Catholic scholar, doon ako sa Catholic scholar. Okay, so yun na lamang, Brother Rasha. Di ko na pahabain masyado. Bilis nun ah. Okay, so officially ini-end na ng ating negative no yung kanyang time sa pag-present. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagtatanong yung ating affirmative. Bro Dino Diaz ng Baptist, your time start now, bro. Tanong. Okay, ang aking tanong, ang sinabi mong contraries, no? Isa ba doon sa meaning niya sa Tagalog ay sumasalungat, yes or no? No. Okay, no. Yes, hindi siya sumasalungat. Para lang Wait lang, ganito. Para Sige, lang ganito sorry. pa. Ang example, Biblia. Sa Biblia, si Jose, may ama, si Jacob, si Eli. Parang magkakontra pero hindi magkakontra. Yan ang example. Next question. Next question. Next question, bro. Ang nabasa, pag may mababasa ba ako na ano, no, na ang contraries is sumasalungat, no? Sinungaling ba yung sinungaling? Okay. Time stop muna, bro. Wala talaga tayong tanong na ganyan, bro, yung pag may babasa or kung may babasa ako. Baguhin mo na lang, bro, yung tanong mo, bro. Okay. Dito sa Tagalog Dictionary, na sinabi niya kanina, contraries, sumasalungat. Ito ba ay sinungaling ba ang author na ito? O ikaw ang sinungaling?
hindi ako sinungaling at mali ang unawa mo sa author. Gaya ng sinasabi ko, example ko yung nasa Bible, sinasabi sa Mateo 16, ang ama ni Jose si Jacob, sa Lucas naman si Eli, Objection, parang moderator. magkakontra. Time stop. Okay. So anong objection natin, affirmative? Ang objection ko, moderator, no? So, dahil sabi ko, ang nabasa ko dito, may mababasa ako na dictionary na sa Tagalog, ang meaning sa Tagalog ng contrary is sumasalungat, no? Sabi ko, sinungaling ba ang author na ito o ikaw ang sinungaling? Ang sagot niya, hindi sinungaling. Therefore, tinitwist niya yung categorical na pinagpipilian ko sa kanya. Okay. So again, ang pagpipilian ni Brother Jando ay sinungaling ba yung Ang author? Ang author author ng dictionary nito? or si Jando? Tama ba? Opo. Okay. So Alin ang bro, sinungaling dito? Okay. Itong nagsasabi na dictionary na ang contrary, Okay. isa sa definition nito ay sumasalungat o Yes, ikaw bro. ang sinungaling. So bro Jando, meron kang papipilian dun bro. However, kung wala kang mapipili bro, bibigyan kita ng 10 seconds sa pagpapaliwanag bakit wala doon sa pagpipilian bro ba. So saan ka doon bro? Pipili ka or magpapaliwanag ka ng 10 seconds bro? Nung paliwanag ako bro, yun na lang gawin ko. Yes bro. So 10 seconds bro. Proceed sa yung answer bro. Ulitin ko, hindi ako nagsisinungaling at mali ang unawa niya sa sinasabi ng author ng dictionary. Yun. Next question. Next question. Okay. Ang sabi niya dito ay contraries, previous, sumasalungat ang definition, the opposite. The opposite. Tama ba ito o mali ito? Yes bro, tama yan bro. The opposite. Gaya nung kay San Pablo, sinabi sa gawa na narinig ng kanya kasama ang tinig, walang nakita na tao. Sa isa naman talata, walang narinig na tinig pero wala rin nakita na tao. Parang magkakontra pero hindi magkakontra. Yun ang ibig sabihin doon. Next question. Next question. Okay. So sa makatuwid, parang magkakontra. Sabi ni John Ray, no, nilinis si Maria mula sa tiyan, no? So sinabi niya doon, hindi niya sinabi na si Maria ay nilinis sa tiyan. So yun ba ay pareho ba yun o kontrahan yun? Pareho yun bro, dahil pinutol mo yung part ni Johnny sa paliwanag niya. Next question. Next question. Okay. So alin ang mali doon sa pahayag alin ang mali doon sa pahayag ni John Ray? Yung si Maria ba, no? Alin ang mali niya na hindi ninyo aral? Si Maria ba ay nilinis sa tiyan o si Maria ay hindi nilinis sa tiyan? Si Maria ay nilinis sa tiyan. Lahat ng sinabi ni John Ray, tama yon. Mali lang ang unawa mo kasi pinutol niyo yung video. Next question. Okay. Next Si question. Maria ang tama, no? Nilinis mula sa tiyan. So itong aking tanong. Dahil sabi mo ay nilinis mula sa tiyan at ang sabi mo lahat ay tama, ipipilit mo bang mali mong unawa? Yes or no? No, hindi mali yung unawa ko dahil si Johnny mismo ang nagpaliwanag sa kanyang sinabi, doon bakit niya yun ang sinagot niya. Ang problema lang, pinutol niyo ang video. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, hindi mo na ipipilit. Dahil sabi ko sa'yo, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? So sabi mo ay no. So makatuwid, ititigil mo ng mali mong unawa? Yes or no? No. Ang objection moderator. Time stop Objection muna. moderator. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Hindi ko napansin yung fallacy question na doon. Hindi ko Okay. napansin yun. Ang pagkaunawa ko sa tanong niya, si John Ray ba ay nagkakamali o hindi? No. Okay. Yung fallacy question niya, hindi ko napansin yung moderator. Kaya ngayon, pinalo up niya yung fallacy question niya. Hindi maganda yun. Yung Okay. magbitaw ng fallacy question. Okay, so Wala- counter objection mo doon, So ito Bro ang Dino. aking counter objection moderator. In the first place, kung pala yung tanong ko, hindi mag-object ka na, sumagot ka talaga ng no. So yun ang aking... Moderator, hindi ko nga napansin, Wait lang. moderator. Yung fallacy Okay na, bro. question. Okay na bro, Oo. kuha ko na bro, Jando ha. So Bro Dino, ano yung counter objection mo doon bro? Ulit? Ito yung aking counter objection moderator. Siya po ang nagsagot noon. Nagtatanong lamang ako
So yun yung sagot niya. Therefore, follow up ako doon. Okay. Yun po sinagot mo na, Okay, na- okay. na talagang sagot, saglit lang, na talagang sagot mo, ipipilit mo yung mali mong unawa at sabi mo itigil Okay na mo bro, yung okay mali. na bro. So problema Sige. mo, hindi ko yung problema. Okay na bro, Dino. Ganito ha. Doon muna ako bro Jando sa yes or no niya na tanong dahil rules natin yan. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds bro kung hindi ka makapili doon sa yes or no na yon sa tanong niya. So saan ka doon bro? Yes or no or magpapaliwanag ka bro? Paliwanag ako, bro. Sige, 10 seconds bro. Proceed bro. Yes, hindi ali ang unawa ko dahil kaming dalawa ni John Ray ang nag-episode noon. Alam ko ang sinabi ni John Ray kaya hindi mali ang unawa ko. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi mali ang unawa ninyong dalawa ni John Ray. Sa makatuwid, pareho kayong unawa. Ni si Maria ay nilinis mula sa tiyan at si Maria ay hindi nilinis mula sa tiyan. Sa makatuwid, pareho kayo ng unawa. Yes or no? Yes, bro, pareho kami ng unawa. Ang problema lang, pinutol nyo ang video at iniba nyo ang konteksto. Kaya yan ang deceiving tactic ninyo. Next question. Okay, sabi mo, pareho kayo ng unawa. Sa makatuwid, pareho kayo na nagkakamali ng unawa at yan ay mali talaga at ipipilit mo. Yes or no? No, hindi kami nagkakamali ng unawa. Ang nagkakamali ng unawa, yung nagputol ng video at iniba ang konteksto. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, no, Last ay 5 minutes. nag-no ka, ilan po? 5 minutes? Yes. Sa makatuwid, sabi mo, pareho kayo ng unawa at ipipilit mo, yes or no, sabi mo ay no. Sa makatuwid, itong aking tanong, sa makatuwid, ipipilit mo nga talaga ang mali ninyong unawa, yes or no? Objection, moderator. Time stop muna. Okay. Objection bro. Negative. Ulit na naman ni Brother Dino ang fallacy question. Okay. Inulit na naman niya. Okay, so Si Magno, pareho lang ang punto nung tanong niya. Kaya fallacy question niya, misleading question niya, moderator. okay. So bro Dino, policy daw yung tanong mo bro. Meron ka bang counter objection doon or maghahatol na ako? Ang counter objection ko, moderator, no? Mm. Ay malinaw, mamili lamang siya doon sa categorical. Kung wala siyang maisagot o hindi niya masagot, ipaliwanag niya ng 10 seconds, may pagpipilian naman or Okay. next question na, di ba gano? Yes. So ganito na lang bro Jando. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds bro. Doon mo ipasok yung sagot mo bro. Patungkol doon sa policy. So bibigyan kita bro ha ng 10 seconds bro Jando. At yan na yung pinakasagot mo bro. So proceed ka bro. Yes, tama ang unawa namin na si Maria ay nilinis at yung sinabi niya na hindi nilinis, ang tumutukoy kasi doon is yung yung restorative salvation. Yun, Next hindi siya question na bro. next. Bilis ba? Okay, next question. Okay, ito ang next question ko. Prinsipyo ba ni Kristo ang humingi ng GCash? Yes or no? No, hindi niya prinsipyo at dahil marami kaming binubuhay ng mga pamilya at pinag-aaral, natural kailangan namin ng GCash. Kung naiinggit ka, gumawa ka ng sarili mo. Next question. Next question. Okay, sabi mo dahil ay no at hindi prinsipyo ni Kristo, kayo ba ay sumusunod sa prinsipyo ni Kristo? Yes or no? Yes, sumusunod kami sa prinsipyo ni Kristo kasi ang prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. At yan ang ginagawa namin sa nakukuha ng aming GCash. Next question. Next question. Uulitin ko no yung aking tanong, sabi mo prinsipyo ni Kristo, hindi prinsipyo ni Kristo yung magka-GCash at ikaw ay meron kang GCash at sinusunod mo yung prinsipyo at aral ni Kristo. So ito ang aking tanong sa iyo. So, dahil sinusunod mo ang aral ni Kristo, tama ba na sinusunod mo ang aral ni Kristo at prinsipyo? Tama ba yun? Yes or no? Yes, sinusunod namin dahil prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. Kaya yun ang ginagawa namin sa aming kinikita sa GCash, pinapakain ng gutom, pinapainom mo na uuhaw. Next question. Okay, Next question. dahil po ay sinusunod po ninyo ang prinsipyo ni Kristo, yung aral at turo ni Kristo, may turo ba si Kristo ng GCash na sinusunod ninyo? May turo ba si Kristo sa Bible nun o wala? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin. Negative. Fallacy na naman ang question. Misleading na naman ang question.
Kanina pa ako Okay. sumasagot mo direto, ulit. Para sa yung question eh. Okay, so policy daw yung tanong mo, Bro Dino. Meron kang counter objection dun, bro? Or maghahatol na ako? Hindi, mag-counter objection ako. Dapat marinig din to ng mga viewers. Unang-una, moderator, wala pong policy doon sa tanong ko sapagkat ang aking tanong is confirmatory, investigative confirmatory po. Tinatanong ko po siya kasi sabi niya po ay aral ni Kristo ang kanilang sinusunod at prinsipyo at hindi prinsipyo ni Kristo yung GCash at sinusunod nila yung prinsipyo at turo ni Kristo. So confirmatory lang naman. So Okay. kung yung sinusunod yun ng GCash na yun at prinsipyo, si Kristo ba may prinsipyo at aral na magkaroon ng GCash? So paano maging policy yan? Is confirmatory yan? Kung di umasagot, next question. Moderator. Okay, okay. Okay na, bro. Isa-isa Mm. lang ayon sa ating rules. So ganito yung hatol natin, no? So kahit umulit naman siya ng tanong dyan, bro, wala naman tayong rules dyan kahit ulit-ulitin niya. So doon lang talaga tayo sa yes or no, bro. However, kung hindi ka makasagot doon, meron ka namang time magpaliwanag ng 10 seconds. So bro Jando, saan yung pipiliin mo doon, bro? Yung categorical na yes or no or magpapaliwanag ka, bro? 10 seconds pa rin bro. Kasi Sige, bro. Pasok, bro. 10 seconds, bro. ulitin ko. Yes, prinsipyo ni Kristo, pakainin ng mga gutom at painumin ng mga uhaw. Yun na ginagawa namin. Wala kaming sinabi na tinuro ni Kristo mag-GCash kayo. Next question. Next question. Okay, sa makatuwid, sabi mo kanina, hindi prinsipyo ni Kristo ang GCash at ang prinsipyo ni Kristo ay sinusunod po ninyo. At Action, sabi mo moderator. naman, Time stop. Objection muna tayo. Objection natin, negative. Wala akong sinabi, moderator, na hindi prinsipyo ni Kristo. Ang sinabi ko, moderator, walang sinabi si Kristo. Iba yun. Okay, so wala daw siyang sinabi na ganun, bro Dino. May counter objection ka, bro, or babaguhin mo yung tanong mo, bro? yes, ang counter objection ko. Sa una po niyang sagot, no, hindi prinsipyo ni Kristo. At sila ay nag-GCash. Therefore, confirmatory naman ulit. Bakit kung hindi niya masagot? Sa objection, pumakapit. Okay. So ganito mga bro ha, yung decision ko. Hindi ako judge sa inyo ha kung sino yung nagsinungaling or hindi. However, yung tanong ay tanong. So doon muna ako, bro Jando, sa tanong. Sagutin mo na lang mamaya, bro, kung ano yan. Itutuloy ko muna yung tanong ni Dino, bro Jando ha. So bro Dino, pasok mo yung tanong mo, bro. Sabi mo kanina, una mo nasagot ay hindi prinsipyo ni Kristo ang magkaroon ng GCash at kayo sabi mo ay GCash at sinusunod yung prinsipyo ni Kristo. So yung tanong ko sa iyo, dahil sinusunod mo ang prinsipyo ni Kristo at si Kristo ay walang GCash at kayo ay GCash, saan ninyo sinusunod na magkaroon kayo ng GCash? No? Kay Kristo o sa demonyo? Sagot. Kay Kristo. Siyempre, diskarte yun namin para mapakain namin ng mga gutom at ang mga nauuhaw. Mapainom ang mga nauuhaw. Walang turo ang demonyo na ganyan. Kaya next question. Sabi mo, Next dahil question. sinunod mo ang prinsipyo, dahil sabi mo, hindi nyo sinusunod yan kay Satanas, sa demonyo, kundi kay Kristo nyo sinusunod. Meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo may prinsipyo at turo ng GCash? Meron o wala? Walang mababasa, pero ang turo ni Kristo, pakainin mo ang gutom at yun ang aming paraan. Kaya kung naiinggit ka, mag-apply ka na lang sarili mo. Next question. Okay, dahil Next sabi question. mo ay wala at wala sa Bible noon, at sabi mo doon ay hindi prinsipyo ni Kristo yung mag-GCash, no? So sa makatuwid, yung sinusunod ninyo, no, na aral sa sinusunod yung kay Kristo's prinsipyo at si Kristo ay walang GCash, saan nyo kinuha yung GCash? Kay Kristo o sa demonyo? Kay Kristo nga bro, kasi utos ni Kristo, pakainin ng gutom. Siyempre, through GCash, napapakain na namin yung mga gutom. Kanina ko pa yan sinasagot. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo kay Kristo na naman, so makatuwid si Kristo ba ay nagturo sa Biblia na idaan sa GCash kung kayo'y magpakain? Meron mang turo si Kristo noon o wala? Meron bro, sabi sa Mateo 18:18, kung ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit at dahil pinahintulot sa lupa, ang paggamit namin ng GCash para mapakain ng gutom, yes, may pahintulot yon. Next question. Next question. Okay, doon po sa Matthew 18:18,
Meron ho ba doong GCash na tinuturo si Kristo? Meron o nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling kasama doon. Anuman Objection. ang Time, ipinulot nyo. time. Sumagot ako moderator sa sa ano niya, tanong niya. Time na. Naabutan kayo ng time, bro. Akala ko. Okay. So, ganito, bro. Doon na lang tayo sa rebuttal, mga bro, ha? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.